Ngayon nga po palang araw ay pupunta nga po pala kami ng SM Calamba at bago nga po pala kami umalis ay nagvideo nga po pala muna ako. Nakakahiya naman kasi kung hindi makikita yung kagandahan ni Mayora. At syempre, yung kagandahan din at kagwapuan ng anak ko. Pagkatapos nga po pala ng ilang minuto ay nandito na rin po pala kami sa SM Calamba at nakababa na nga po kami lahat-lahat ay napakasarap pa rin ang tulog ng anak ko. Baka hangover yan. At dyan nga po pala pupunta kami ng second floor kaso tulog naman yung anak ko kaya nag-elevator na lang kami. Ewan ko ba dito sa anak ko, dumayo lang yata ng tulog dito sa SM. At eto na nga, pagdating namin ng department store ay bumungad agad yung pakay namin dito sa SM. At kung hindi nyo nga po pala natatanong ay 3 taon na nga po pala yung sapatos ni Ezekiel. Hindi ko na nga po pala naipakita sa video pero kung makikita nyo yung sapatos ng anak ko ay maaawa kayo sa kanya. Ang laki na rin po kasi ng buta sa una at bukod doon ay nagbabakbak pa yung kulay niya. Kaya naisipan na talaga namin mag-asawa na bilhan siya kasi hindi na talaga kayang remedyohan. Kaso nung nakita ko yung presyo ng mga sapatos para akong nagkameron ng karamdaman. Ewan ko ba sa sarili ko para yata akong nakuryente o sadya lang talagang masakit sa bulsa. Charot! At sa hindi nga po kalayuan ay tumingin uli ako ng sapatos kaso parang may mali talaga sa katawan ko. Pakiramdam ko kasi kapag nakikita ko yung presyo parang nakukuryente ako. Charot! At sa mga oras nga po palang yan, may nagugustuhan na nga po palang sapatos yung anak ko. Kaso ang problema nga lang, naisip namin ni Mrs. parang hindi siya bagay pang PE. Isa na nga rin po palang dahilan kung bakit namin bibilan si Ezekiel ng sapatos. Kasi wala siyang susuting sapatos sa PE subject niya. At sa mga oras nga po palang yan, may nakita na nga po pala kaming sapatos na babagay kay Kel. At dyan nga po pala ay sinusukat na nga po pala ng mami niya. At ang problema nga lang po pala sa nakita naming sapatos kay Kel ay maliit. Ang nakita po kasi naming size nung sapatos niya ay 6 pero po ang kailangan namin ay 7. Kaya tuloy parang naging malungkot dyan yung anak ko. Pero nabilhan pa naman po namin si Ezekiel ng sapatos dyan kaso hindi nga lang po blue kundi white. Hindi ko na nga lang po pala naipakita kasi ako na yung nag-asikaso kay Kel. At nung may nakita na nga po pala akong sapatos ni Kel ay may nakita naman po akong tsinelas na para kay Mrs. Bibilang ko sana si Mrs. ng tsinelas. Harap mo yung price. Bito mo mami yung ano ko. Naisip ko pala may tsinelas pa si Mrs. At dahil nga po pala nagutom kami sa kahanap ng sapatos ni Ezekiel, ay kumain muna kami dito. At sa mga oras nga po palang yan, umu-order na nga po pala si Mrs. ng mga makakain namin. At pagkatapos nga lang po pala ng ilang minuto, ay nandito na nga po pala yung pagkain namin. At sa sobrang gutom nga po pala na Kel, hindi niya nga po pala napansin na mainit po pala yung french fries. Mahilig nga po pala yung anak kong yan sa french fries, ayan tuloy na paso. At pagkatapos nga po pala namin kumain sa KFC ay dumaan naman po kami dito sa Dunkin Donut para po mag-take out. At dyan nga po pala sa video niyan ay tawan-tawa nga po pala ako kay Mrs. Sabi ko kasi kay Mrs. sa labas lang siya, videoan niya ako papasok. Pero nung napanood ko po yung video, nakasunod po pala siya sa akin. Habang nga po palang pauwi na po kami sa bahay, ito po ang nangyari sa amin. Nabunggo po kami sa puwit ng Fortuner. Ang masaklap nga lang po niyan, kami na nga ang binunggo, kami pa ang nagbayad. At napakalaki nga po pala ng halaga ng pera ang ibinayad namin dyan. Naipit na po kasi ako sa sitwasyon na ayoko po ng gulo. Naisip ko na lang po kasi sa mga oras niya na ang pera ay may babalik pa pero ang buhay, hindi na. Matapang po kasi yung tatay ng driver ng Fortuner dyan. Natatandaan ko pa nga yung sinabi niya sa akin dyan na baka daw malasin ako sa mga oras na yan. Kaya kaysa humaba pa po ang usapan ay nagpakumbaba na lang po ako para po hindi na umabot kung saan pa. At advice ko na nga rin po pala to dun sa mga may sasakyan na walang dashcam. Please lang po maglagay po kayo para po pag nangyari sa inyo to may bibigay po kayong ebidensya kung sino talaga ang may kasalanan.